Hello guys! Welcome sa aking very first entry sa aking first ever YouTube video, no, long form YouTube video. And so yun na nga. Welcome to my first ever vlog. Para sa mga hindi nakakilala sa akin, si Jeraymond po ako. My main account is sa TikTok. That's Jeraymond Travels. Doon nag-share ako ng mga travel tips, travel ideas, mga sample itineraries, hotel reviews, etc. Minsan may mga pakurot-kurot ng mga walang kwenta-kwentang post. But generally, puro mga travel tips ang makikita nyo doon. So kung kayo ay may hilig mag-travel, check nyo yung profile ko. Baka matulungan kayo ng mga information na sinishare ko doon. No. And for my first ever vlog, we're going to Hanoi and Sapa, Vietnam. 5 days tayo doon. First time ko makapunta doon and then solo traveler pa ako. Kaya medyo magkahalong kaba at saka excitement yung nararamdaman ko ngayon. Hopefully makauwi ako ng buhay at saka ng buo. No, kasi nung ginagawa ko yung itinerary ko, sabi ko, shucks, ito pa, namali kasi ako ng booking. Supposedly, yung 5th day ko, dapat whole day pa akong nandoon. Pero ang nabook ko is 12 midnight ng 5th day. So, napaaga yung uwi ko ng isang araw. Oh my God. Kaya sobrang squeezed, jump-pack nung itinerary ko. Para sa mga pupunta ng Vietnam, stay tuned lang. Baka may makuha kayong mga ideas dito sa video ko. I will also be sharing yung mga hotels na binook ko, yung itinerary ko, yung mga tours, yung mga attractions, yung mga food trip na gagawin natin doon. So, there. 5:20 yung flight ko. Ano oras na ngayon? 10:22. So, roughly meron pa tayong, kung 2:30 dapat nandun ako, meron pa tayong roughly 4.5 hours para makapagpahinga. Kanina, before ako mag-start mag-video, check ko yung mga gamit ko. Ano pa ba yung mga kailangan akong i-prepare na documents bago ako lumarga papuntang airport. Okay na yung passport ko. Okay na rin yung e-travel form ko. Yung e-travel form you can fill up dito sa website na to as early as 72 hours before your arrival and departure sa Philippines. Pwede na kayong mag-fill up ng e-travel form. And then, hotel bookings ko okay na rin. Flight bookings okay na rin. Ano pa? Visa free ang Vietnam, so walang visa na dapat tayong alahanin. eSIM ko okay na rin. I-install ko na lang mamaya sa phone ko pag nasa airport na siguro ako. And then ano pa? Yung travel tax, pwede nyo siyang bayaran online dito. Yan. Pwede rin kayo magbayad sa airport mismo ng travel tax nyo. That's 1,620 kung doon kayo magbabayad ng cash. Pero kung ika-card nyo doon, 1,670. May 50 pesos na processing fee. Ano pa? Yan. I think I got it all covered na. Ready to go na tayo. Ayusin ko na lang tong kalat na to. Nandito pala tayo ngayon sa Nichols Airport Hotel, which is roughly 10 minutes away sa airport. Stay tuned na lang sa mga susunod na minuto kasi share ko pala sa vlog na to yung day 0 at saka day 1 ko muna ng Hanoi and Sapa trip ko. Since first time ko nga, baka medyo mahaba tong first video ko. So, yung mga susunod na videos, dun ko share yung day 2, day 3, day 4, etc. Okay? So, see you later. Bye! Okay, good morning guys. Time check, 2:15 a.m. So, punta tayo airport. Medyo antok na antok pa ako. Yan, pero kaya natin to. Tara, punta tayo airport. So yan, pretty smooth yung check-in. Papunta tayo ngayon sa immigration. Yung check-in ng baggage, inabot lang ng less than 5 minutes. Open sa immigration, mabilis lang. Okay? Grabe, sobrang bilis ng proseso. Parang buong process, 15 minutes lang. Dumating ako dito 3:15 nung oras pa lang. 3:32, di ba? Siguro nakatulong din na frequent flyer ako. Kaya ganun. Wala silang masyadong tanong. Tanong lang kung kailan yung balik ko. Yun lang. Tapos check yung passport. Yan. So, see you Hanoi in 4 hours. Okay? Hello. Yan, medyo maaga pa. Kaya mag-ikot-ikot muna tayo at saka bilang coffee. Saka tinapay siguro. Kasi ang dating natin sa Vietnam, siguro mga nasa 8 a.m. pa. Tagal-tagal pa nung oras pa lang. 3:43 pa lang. So ilang oras pa yung antay. Hindi naman ako makakatulog dito. Share ko pala kanina, bago makalabas ng immigration, syempre niscan yung bag. Hinarang yung check-in luggage ko. Tapos, sabi ko, sakso na kaya to, baka matanim-bahala ako. Yun, nandun na, tinanong ako nung staff kung meron daw ba akong dalang gunting. Naalala ko meron akong gunting na dala. Ano lang siya, maliit na scissors na usually nakakalagpas naman yun sa mga scanners. Hindi ko alam kung ba't dito bawal sa Terminal 1. Kinuha lang nila yung scissor, tapos na. Diretso na ulit ako. There. Anyway, kainin ko na tong pasta and then papahinga muna ako dito sa boarding gate. Then 5:20 ang alis namin.
See you later sa Hanoi. Morning, sir. Good morning. Thank you. Welcome, sir. Thank you. Boarding na tayo. Bilis. Ang business na. Hey, let's go. Yan. We're here in Hanoi, Vietnam. Welcome, welcome, welcome. So yun na nga, dito tayo sa Vietnam. The flight took like parang 3 hours ang biyahe. Almost 4. Late ng 1 hour dito sa Vietnam. Sa Pilipinas, nasa 8:10 na. So medyo jacked up yung itinerary natin. Check ko mamaya. Ito yung initial look ng airport nila. Nakuha natin yung luggage natin. Naglabas pa lang dito sa airport. Marami nag-aabang sila invite sa'yo na kunin yung taxi service nila. Pero kasi ako ay mag-grab. Withdraw muna tayo. Since wala tayong Vietnamese dog, Gcash yung gagamitin ko. There we go. Mukhang mas okay magpapalit sa kanila kasi no fee. Dun sa ATM, 222,000 Vietnamese dong yung fee. Transaction fee, 222,500. So, equivalent siya sa 487 pesos. Dito, no exchange fee daw. Mukhang mas okay kung dito na lang ako nagpapalit. Anyway. So yun, ulitin ko, guys. Nag-withdraw ko sa ATM na 4.5 million daw. Milyonaryo na ako dito. Equivalent yun sa siguro roughly na 9,780 pesos. Upon withdrawal, nung lumabas yung pera, nakita ko merong nakalagay na transaction fee tapos may VAT pa. Pinag-add ko yun, nasa 250,000 dong. Equivalent siya sa roughly 500 pesos. 487 nung chinek ko. Sabi ko, my God, ang taas ng transaction fee. Tapos nakita ko dito sa gilid may money exchange. Hindi ko kasi pinapansin nung una kasi wala akong nakitang mga nagre-review na mas okay magpapalit sa money exchange. Laging withdraw daw ng withdraw sa banks gamit yung Gcash card. So nung i-check ko dito yung sa money exchange, no fee daw yung money exchange. So baka mas mura sa kanila, baka mas marami akong napapalit. Sayang yung 500 pesos. Anyway, so yun lang yung allowance ko for the whole trip. Subukan ko pagkasyahin yung nasa 9,800 pesos. Tingnan natin kung uubra. Okay? So ngayon pupunta tayo sa Hanoi Old Quarter. Mag-grab na lang ako papunta doon. So update ko kayo. So waiting tayo sa Grab. Mabilis lang umiikot lang ata sila dyan ngayon. Pinas levels yung init dito. Pero okay lang, hindi naman pa masyadong malagkit sa katawan. So pagkasakay natin ng Grab, kulang ko lang isang oras yung biyahe. So baka makatulog muna ako sa sakyan. And then pagdating sa hotel, drop off lang tayo ng bag and then larga ulit. Tapos check-in ng 2:00. Okay? Bye! Yan, nandito tayo sa hotel. This is Hanoi La Castella Hotel. Very accessible siya sa lahat ng areas dito. Parang walking distance siya sa lahat ng tourist attractions dito sa Old District. Ito siya. Yan. Ito yung paligid mo. Diba? Anong coffee house pa dito. Ano ng mga tindahan. Update ko kayo later, guys. May palibre silang juice dito. Ito siya.
Yan. Akala ko nung una hindi masarap kasi mukhang tea na walang lasa. Pero nung natikman ko, masarap siya. Yummy! Manamis-namis na medyo may konting asin. Parang calamansi juice na manamis-namis. Refreshing. So yan, tambay muna tayo dito mga 30 minutes siguro kasi hindi pa ako pwedeng pumasok sa room. 2 p.m. pa yung check-in time ko. Nakicharge muna ako ng phone and then later, charge ko tong Osmo Pocket para meron tayong pang video sa labas. Maganda tong lugar na to kasi very accessible siya sa lahat ng tourist attractions dito sa Hanoi. Tapos yung mga staff, very approachable sila at saka mababait. I-explain pa nila sa akin tong map. So lahat pala talaga walking distance dito. And then, yun. Siguro mga after 30 minutes, punta ako sa Baida Zone para mag-slide. Tapos, balik ako dito para makapagpahinga kasi later meron akong Longlong water puppet show. So, yun. Hindi ko alam kung pwede mag-video doon but we'll see. Okay? See you later. Ayan, nakapag-charge na tayo. 10:42 pa lang. Tama tayo ng St. Joseph Church and then punta tayong Baida Zone. Okay? Pansin ko lang, parang ang lakas niyang makabinondo nitong Hanoi. Maraming mga tindahan sa gilid-gilid. Actually, halo-halo sila. May mga souvenir shops, pasalubong shops, coffee, damit, mga trend stores, yung katulad niyan. Mga boutiques, bilihan ng damit. Yan ah. Diba? Halo-halo siya. Ngayon yung weather dito, hindi masyadong mainit. Mainit siya, pero hindi yung nakakapanlagkit na mainit. Kaya okay pa rin maglakad. Siguro dahil 10:30 pa lang or 10:40 pa lang. Tingnan natin later. So ngayon pinagpapawisan ako pero hindi pa ako masyadong, hindi ko ramdam yung lagkit. Nasa 25 degrees Celsius daw yung temperature ngayon. So there, yan. May mga spa rin sa gilid-gilid. Halo-halo sila dito. Meron silang, siguro yung parang kalesa nila. Diba? Makikitid din yung mga kalsada. Kaya talaga makikipagpatintero ka sa mga motor na nakaparada sa sidewalk. Yan. Sige, malapit na ako sa St. Joseph Cathedral. Laters. Nandito tayo sa St. Joseph Cathedral. Medyo gothic yung tsura ng simbahan. Sarado siya ngayon, hindi ko alam kung bakit. Pero ito siya. There. Dati sa picture ko lang to nakikita. Ngayon, nasa likod ko na sa... Ooh. Diba? Mag-slide na tayo sa Baida Zone. Mag-grab na ako from here. Okay? See you later. So yan, tanghaling tapat nandito tayo sa Baida Zone. You need to ticket? Thank you. Masyadong nakikita dito at wala ding masyadong tao. Attraction ba talaga siya? Parang walang tao. Baka kasi tanghaling tapat. Kaya walang tao. Anyway, mura lang naman yung entrance dito. Nasa 70,000 Vietnamese dong. So roughly nasa 150 pesos. And walang tao talaga. Yung mga tao, yung mga nag-a-assist lang. Walang persons. Puntahan ko ba yun? Mag-slide na lang tayo. Sa Sapa kasi may slide din. Yung arcade game. Kaso wala rin tao. Ito ba to? Bakit walang tao? Ang weird kasi walang tao. Promise. Ito yung buong slide. Parang pag nag-slide ako dyan, mapapaso lang yung puwet ko. Kaso nakakaya mag-slide kasi wala nga tao. So paano?
Parang ayoko nang mag-isa lang ako mag-i-slide dyan. Tapos, wala lang. Nakakahiya. So, I guess, alis na lang ako. Kung sino lang yung nakikita nyo dito, sila lang yung tao. So, kung may time kayo, visit kayo dito kasi mukha namang may potential siya, no, na maging happy place. Wala lang talagang tao. Pero kung jump pack na yung activities nyo, pwede nyo na sigurong i-skip to. Ang alam ko sa Sapa, meron din ganito eh. Malapit doon sa may alpine coaster nila. So baka yun na lang yung try ko. Nandun naman ako sa 21 sa isang araw. Okay? So update ko kayo. A few moments later. On second thought, sige, mag-slide na tayo. Para naman di masahing 70,000 ko. Pero may bayad yung slide. 50,000 dong. So, 100 pesos ata yun. Try lang natin. Medyo nakakatakot pero sige, go lang. Ito na. Oh, correct. Ano siya? Huwag sana akong matai. Will I be bringing this with me? Okay. Okay. Wait. I'll just... Wait. Sir, thank you. Akala ko matatai ako. Buwisit. Grabe naman yung taas. Ay, sorry. Grabe naman yung taas. Tapos, ay, ewan ko, hindi ko ma-explain. Basta, pero enjoy siya. Parang nawala yung kaluluwa ko for a split second. Oh my God. Anyway, yun, try nyo to. Tatry ko rin yung sa ano, yung sa alpine coaster sa Sapa. Okay, so umuwi muna tayo kasi masakit siyang ko. Punta man tayo sa room, buti nakapag early check-in. So ito yung room natin. Here. So there, ito yung pinakamura nilang room sa Hanoi La Castella Hotel. Nabook ko to ng nasa 1,500 pesos lang or 1,600, parang ganun. Good for 2 packs din to. So ang mura lang niya kasi sobrang spacious. So there, grabe nalilimahid na ako sa pawis. So kakain sana ako sa labas pero sobrang baksak na yung katawan ko, kailangan magpahinga at saka kumain muna. Mag-order na lang ako ng Grab. And then afterwards, mga 4:30 siguro or 4 o'clock mag-prepare na ulit ako kasi merong water puppet show ng 5 o'clock. Yun. Hey, so yan, makakapag-lunch na rin tayo. Anong oras na? Nasa 2:30 na. Hindi pa ako nagla-lunch. Ang breakfast ko kanina pang madaling araw, 4 o'clock. So sobrang gutom na talaga ako. Tapos, ang init pa sa labas. Ang dami kong lakad kanina. Kaya, pasensya nyo na hindi ako masyadong nakapag-isip kung anong kakainin ko ngayong lunch. Kaya ang in-order ko ay ang ating kapitag-pitagang Jollibee! Try natin ng Jollibee Vietnam. Baka naman may maiba, diba? Ito yung peach mango drink nila. So, try natin to. May kalasa. Masarap siya, pero naalala ko may kalasa siyang parang ano, pineapple orange ng ano, Dole. NANI? Ayun, yun nga yung kalasa niya. Kasang pineapple orange ng Dole. Pinipitch mango nyo pa kami Jollibee Vietnam, ha? Pineapple orange lang naman ng Dole pala yun. Meron tayong pumpkin soup. Yan siya. So, there. Pang yung mga set meals nila may kasamang pumpkin soup. Walang ang a la carte dito eh. Kasi merong a la carte pero isang pirasong chicken, walang kanin. So, anong gagawin mo dun, diba? Kaya yung mga set meals naman nila, merong pumpkin soup at saka may drinks. Kaya ang dami ko tuloy drinks. Parang ano, may karne.
Lasang nakakalinis ng bituka. This is good. Ang sarap. May lasang dahon din siya. Hindi ko alam kung anong lasa akong dahon. Parang basil yung lasa. Next. Ay, shrimp burger. So there. Para siyang yung sa McDo na shrimp burger. Tikman natin. Sarap to. Lasang healthy pa rin siya. Alam niyo yung nag-expect ka ng something meaty, sinful yung lasa kasi wala, fast food siya. Ito, may ganun siyang lasa, masarap. Pero may hint ng parang ay healthy ang kinakain mo. Parang ganun. Siguro dahil dun sa sa lettuce. Yan. Next, try natin tong spaghetti. Yung amoy ng spaghetti nila, kaamoy ng lumang spaghetti ng Jollibee natin. At saka ang dami ng serving ha. Ba't ganito ang serving dito? Ba't sa atin ng unti? Dahil Jollibee Pilipinas ha. Dito ang dami Pang isang tao talaga siya. Yung sa atin parang pang 1/4 na tao lang yun. Iba siya sa spaghetti natin. Mas sauce to. At saka mas madami. Okay? Tsaka, ang daming hotdog. Ang Jollibee sa atin, ang hotdog, 2 piraso. Bilang na bilang. Dito, ang dami parang 5-6 ata to. Tikman natin. Matabang. Medyo matabang siya. Kaya pala marami. Kasi matabang yung lasa. So, swak sa panlasa ng mga hindi sanay ng matamis na spaghetti. Pero kung Filipino yung magta-try nito, maninibago kasi matabang yung lasa niya. Matabang talaga. Yung mamaya, kain natin na. Next, chicken. Spicy chicken. Tapos, umorder din ako ng chicken na may rice. Ito lang yung may rice meal nila. 1-piece chicken with rice. So, tikman natin muna tong spicy. Ano to? Hindi ko maintindihan. So, yan. Hindi ko po alam kung ano yan. Ito muna ang spicy chicken. Kaamoy nung spicy chicken natin. Yung may sauce na chicken natin. Namihan ko na ha. Masarap yung chicken lang. Well, kalasa din sa atin. Very juicy. Sarap to. Okay to. I love it. Approve. Banghang pa. Malamang banghang spicy. Ang weird nung kanilang chicken kasi meron siyang kasamang pipino, tsaka kamatis, tsaka lettuce. Kainin nga natin. So ito, I think gravy to. Hindi siya gravy. Parang chili sauce. Sochwangwat. Paras lang sila. Sweet chili sauce na ginagamit sa lumpia. Try pa rin natin. Yun din siya. Pero alam nyo, mas masaya yung Jollibee nila dito kasi yung sa atin parang nawawala na siya ng saya. Parang nagkukulang na siya sa sa lasa. Lalo na pag plain chicken lang, parang hindi ko ma-feel na may lasa pa yung chicken sa Jollibee natin. Ito, kung ano yung lasa before na masarap, yun yung lasa nito. So, mas gusto ko dito. Ang pumalpak lang talaga yung spaghetti at saka wala silang peach mango pie. Yun pa, ang isang malungkot dito, walang peach mango pie. Pero other than that, mas masarap yung chicken nila. Okay? So, sige. Kakain muna ako. Later, manonood tayo ng Tonglong Water Puppet Show. Malapit lang yun dito. 5 o'clock pa naman yun. 2:30 pa lang. So, after ko to, pahinga lang ako saglit. Tapos, larga na ako ng 4:30. Okay? Bye-bye!
Ay nako, may engot akong nagawa. Ay, imbis na Google Maps yung ginamit ko, nag-base ako. Yan. Tuloy, ang tinuro sa akin ng base yung daan ng may sasakyan. Coincident. Di lalo play ako nun eh. Kaya na, hindi na siguro ako aabot sa puppet show. Kung mabot ako, di okay. Pag hindi, di okay. Wala na akong magagawa. Ay, naku, nakakainis. Guys, mabot tayo. Okay. English ba? Sorry. English ba? English, yes. I'm sorry. Bigyan ako ng audio guide. Okay. Thank you. Is it okay to take videos inside? Is it Công ty nào? Ủa đây Sang ơi. Đấy, đổ luôn đấy. Có đấy đấy. Nhìn đâu. So yun guys, nakaabot tayo. Sobrang late nga lang tayo. And nakakatuwa kasi nasa front seat tayo kanina. So nung pumasok tayo, grabe, nakakahiya. Pero okay lang. At least kita-kita ko yung mga nangyayari dun sa stage. And kahit naman siguro maaga akong pumasok, parang hindi ko pa rin siya maintindihan kasi akala ko yung audio guide, akala ko translation siya nung script na sinasabi ng mga nagpa-puppet show. Apparently hindi pala. Parang ninanarrate niya lang ano yung ibig sabihin ng ganito, ano yung tradition na ganito. Pero yung mismong show, walang translation script. So hindi ko pa rin siya naintindihan. Ngayon, free time na natin. Maghanap lang tayo makakain ng hapunan dito. Kapit pahinga na tayo maaga. Kasi I'm so sick and tired. Yan. So, balikan ko kayo pagka kumakain na. Okay? Bye. Itong Old Quarter, para siyang Vietnam version ng Ximending at saka ng Myeongdong. Sobrang buhay na buhay siya pagkagabi. Ang dami-dami ilaw. Dami ring mabibili, mga bargain stores, mga pagkain. Sobrang crowded nga lang, kaya kailangan mag-ingat sa mga gamit mo. Pero yung gamit ko nandun lang sa backpack. Dinner. Ito yung dumating na iced tea.
Lasang tubig na may konting lasa. Wow. May ice tea, walang lasa. Kundi lang may coke sila. So, try natin. Bye. Maybe. What is all this? Đâu ra rồi bác đấy. Đều hơn, ăn hơn. Đấy. Finally, nakauwi din tayo. And after kong magising kanina, nanood tayo ng water puppet show. Well, to summarize, hindi ko siya masyadong naintindihan kasi nga, hindi naman pala yung script ang tinatranslate noong guide. So, more on, in-explain lang niya ano ba nangyayari, ano ba yung significance ng dragon, ng mga isda, ganyan. So, kung ano yung mga pinagsasabi ng mga characters no, wala ko naintindihan. Yun. Tapos yun, late pa ako. Akala ko, hindi ako mal-late kanina, pero kasi medyo engot ako. Nung sinearch ko yung direction, papunta doon, Waze ang ginamit ko. So, syempre, natural, si Waze ang gagamitin na daan, yung dadaanan ng sasakyan. So, mas malayo. Dapat, ang ginamit ko Google Map. Nung Google Map ko, yan, late ako ng 10 minutes. Dapat, ano lang, yung lakad ko lang doon, 5 minutes lang. Inabot ako ng roughly 20 minutes na lakad. Pero, okay lang, iraos naman. So, after nun, naglakad-lakad lang ako sa buong old quarter. Medyo marami-rami tayo nakita. Maraming kainan, maraming shoppingan, maraming mga bargains sa paligid. Parang pares din siya ng Binondo. Mas alive lang tong lugar na to. At saka mas malaki. Habang nagro-roam around ako, nakita ko ng parang street stall ng mga pho. Yan. So sabi ko, mukhang okay to. Kasi yung mga nakikita ko, karamihan, puro mga titinda mga duck feet, ganyan, lamang loob. Sa labas pa lang naamoy ko na yung medyo masangsang na amoy. So parang ayoko. Tapos may nakita ko nagtitinda ng pho. Tapos puro beef yung mga karne. Sabi ko, ay mukhang okay to. So tinry ko. Pero hindi ako nag-high hope. Kasi sabi ko, parang street vendor lang. Yung street stall lang siya. Baka low quality, ganyan. Lo and behold. Masarap siya. Hindi siya yung super masarap. Pero it was a good experience. Para siyang Thai food para sa akin. Hindi ko na-expect na masarap, pero masarap pala. After noon, yan, maaga tayo nakauwi dito. Ang itinerary ko, dapat 10 o'clock pa ako makakauwi dito. Pero, anong oras pa lang? 7:36. Which is a good thing kasi makakapahinga ako na maaga. So, bago ako umuwi, bumili ako ng mga makakain. Kasi medyo strong yung lasa ng pho. Yan, bumili rin ako ng Yakult. Yan. Kung ano man to. So there, that wraps up our day 0 and day 1 ng ating Hanoi Sapa Vietnam trip. Yun. Sa mga next videos ko, doon ko naman i-cover yung day 2, day 3, day 4, day 5, hanggang day 5. And sana supportahan niyo yung first YouTube video ko. Hindi ko alam kung may mapupull kayo dito, pero hopefully my experience will help those people na nag-iisip first time pumunta ng Vietnam, lalo na mag-isa. Kasi apparently, sa first day ko, parang okay naman siya for solo travelers. Wala naman ako naging problema. Safe naman. Hindi naman siya katulad ng mga napapad ko maraming scammers. Huwag ka lang talaga magpapadala. Kasi ako wala naman ako na-experience. So far, so good ako. Okay? So, thank you for watching. Bye-bye!